Pilada, kayo mga gumagawa ng masama. Ilang tandaan natin, kapag tayo ay may kasalanan, gumawa ng masama, hindi ka titignan ni Kristo. Ang Diyos Ama hindi rin makakatingin sa iyo. Banal sila. Kaya nakita mo nakatako sa Jesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi makatingin ang Diyos Ama sa Diyos Ama. Bakit? Kasi lahat ng kasalanan ng tao, kinuha ni Jesus. Kaya si Jesus maraming kasalanan, kaya hindi makatingin. Kaya sinabi ni Jesus, Ama, bakit mo ako pinababayaan? Itong salita rito ngayon, ganyan din. Kapag ikaw ay may kasalanan, hindi ka nakikilala niya. Huwag mo sabihin, Lord, ako si Ernie, kasama mo, nag-preach ako, nag-ano ako, may kasalanan ka. Ang makipot na pintuan, eto yan. 4 yan sa gisag ng pintuan. Ang unang pintuan, sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang lahat sa akin ay pwedeng pumasok. Sinabi niya na, si Jesus pintuan. Siya rin ang tubig, liwanag, lahat, marami. Pero sa pintuan tayo. Ang pintuan na sinasabi nito, laging bukas sa gustong pumasok. Pero, sumasarado. Imbitado ang lahat. Hindi, yung pintuan ang hindi maaaring laging nakabukas doon sa mga yung gustong pumasok. Pero yung mga ayaw pumasok, hindi. Pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, pag sinabing pag sumikapan mo, gagawa ka. Kikilos ka. Hindi lang sa bahay, isimba ako, mag-aayuno ako, akin ako ng posisyon. Hindi yun. Pag sinabing, pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot ng pintuan, magbibigay na ako isang talata ng araw. Ito. Mabuti pa sa camel na makapasok sa butas ng karayon kaysa sa isang makasalanan. Kaya bakit sinabi yung butas ng karayon? Sabi ng iba, ang liit ng butas ng karayon papasok ang camel doon. Ang pintuan yung karayon na yan, sa kabilang ang tawag doon yung karayon na yun, hindi yung karayon na sinususihan sa tahin natin. Tandaan nyo. Yung karayon na sinasabi yung middle, yun ang bahay ng camel. Kunyari, ito malaki ito mahal. Ang pintuan ganyan. Yan kalaki. Mataas yun. Pero ang pintuan hindi kasi taas yung camel. Ang pintuan maliit lang. Lumuluhod ang camel. Pagka siya, mayroong bukol dito, napasok siya. Nakakapasok pa yung camel dito sa makipot sa pintuan na ng middle. Bakit? Pagdating sa mula malayo hanggang papunta sa bahay, lahat ng mga gamit sa katawan ng camel, inaalis para makapasok doon. Wala silang big-big yung camel, mag-isa lang siya. Kaya sabi na siya, pag sumikapan mo, pasukin yung makikita pintuan, ito ang dala mo, ang dami, kasalanan. Hindi mo makakapasok. Marami kang gamit, material, ano-ano, hindi ka makapasok. Meron ako dyan sa pintuan na yan, katabi yung mama doon na si Raulo, na laging hinihingi sa akin na di magsisingi sa Ernstbeck siya. Nung pumasok ako, kabiruan ko, hindi ka pumapasok. Alam mo, hindi ako makapasok Pasok ka? Hindi. Bakit? Bumubunggo sa pintuan. Yung mga sungay ko. May sanib na espiritong masama yun. Sa kanyang sarili, sinabi niya, hindi ako makapasok sa pintuan na yan kasi yung mga sungay ko humaharang sa pintuan na yan. Hindi nagbibiro yung siraulo na yun. Kaya tayo, hindi rin tayo makakapasok. Pag pumasok ka sa kumakatok ka, hindi mo tayo nakikilala. Kasi ang mata ng Jesus, kanyari nagpatawad ka, nagpipris ka, patawad yun. Pinapatawad ko na yun. Hindi, pinapatawad ko na. Lahat pinapatawad ko sa salita. Si Lord, nakikita niya ang puso mo kung tunay kang nagpatawad.
Makikita ng tao, lahat siya doon, para huwag kang kahiya-hiya, nag-ibris ka, ito tinatawad ka na yan eh. Ang galing ni Ernie, nagpatawad siya. Hindi ba kung kay Brother Ernie, nag-ibris siya. Pero sa kaibuturan ng puso ko, ayos yun, ihira yun, sa sarili ko, alam ni Lord yun. Kaya kung kayo meron na yung inikinikil, nakagalit, sama ng loob, din sa puso nyo, hindi kayo makakapasok sa langit. May ikikwento ko, kinuwento ko kahapon. Sabi ng babae, Kimberly, ang pangalan niya 38 years old. Sabi niya, ito ang title nun nakapunta sa langit ng 7 minutes. Nabuhay ulit. Na ano ko lang, siguro mga 5 araw na ngayon, pinanood ko. Pinagnilay ko yung kwento niya. Ang kwento niya, siya nag-choir simbahan. Minsan nag-lector commentator. Minsan naman, andyan marami trabaho na simbahan. Ngayon, hindi siya pumapalya ng misa. Lagi na sa misa. Sa posisyon, sumasama siya. Nakikita niya yung mga kasamahan niya. May mga hirsay-hirsay at away-away, galit-galit. Siya walang kagalit. Mahal niya. Isang araw, yung kanyang kapatid, nalustay ang pera ng tatay. Nagalit siya. Bakit yung pera ng tatay? Binastos mo. Sabi ng gano'n. Naalala niya, patawarin mo ako tulad ng pagpapatawad ko sa mga nagkakasala sa akin. Pagasal. Sinabi niya, sige, pinapatawad na kita. Ako niya, dahil nag-preach siya, alam niya Alam niya yung mga sitas Nung ang kanyang anak, pinalaki niya, nung medyo dalaga na, nagtanan. Sabi niya, ano ba naman yan? Simula mali, inalagaan kita lahat-lahat. Pagkatapos, naliligo siya sa bathtub siya. Para bang nakagawaso siya, ganun siya. Naramdaman na lang niya, may gumagawa sa puso niya, ginigiin ka doon. Sinisya, first aid, dahil naghihingalo siya. Nawala siya ng umirap, pagbilat niya, nakita niya, langit. Nakita niya sa Jesus nakagano sa kanya. Nakatitig sa kanya. Parang kristal siya. Ang parte ng katawan niya, kitang-kita lahat, pero sa puso niya, hindi malinis. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, nakita ng ilalim, gusto kitang isalba. Marami kang pinagagawang magaganda, pero sa kaibuturan ng puso mo, nakikita ko. Kaya sabi niya, Lord, alam mo pala, alam, tumingin ka sa ilalim. Pagtingin niya, impyerno, takot siya. Kahit pala gumagawa ako ng kabutihan, nagpapatawad ako, gumagawa ng lahat ng sa Panginoon, lahat-lahat. Pero, nasa puso mo pa rin yung galit doon sa hindi mo magpatawad hanggang mamatay ako, hanggang mapapatawad mo. Yun ang isang dahilan mapupunta sa impyerno ang tao. Nung napakinggan ko yun, sabi ko, ang ganda ko maganda yung palit. Ngayon ko lang nalaman yun. Ngayon ko lang nalaman. Siguro may mga 1 week na. Simula na nagpa-aral ako ng Biblia, simula lahat, unti-unti. Ngayon ko lang nalaman yun. Yun ay sinabi niya, bigyan mo ko sa mga pagkakataon, bibigyan kita kasi kung ako hindi kita bibigyan, sabi niya Jesus, tulad mo rin ako na hindi marunong magpatawad. Tama ha? Nalaman mo na ang iyong mali. Kung ako si Kristo, hindi kita papatawarin para rin akong katulad mo. Pag ganun siya, kaya pinapatawad kita, alam mo na. Buhay siya. Ang gulat siya, pag ganun siya, yung asawa niya, yung piano niya, bakit na nangyari? Nilapitan niya yung kagad yung anak niya. Paso, maraming salamat pa. Dahil patawad, pinapatawad ko na ako. Mahal kita. Pasensya ka na. Pinatawad na, pero tutunay na sasabi siya. Nagulat yung anak niya. First time, nag-usap sila, nagyakapan sila. Kasi, manatawad na kita, bali wala na. Basta, sabi mo na lang silang ganun. Pero pagbaba niya galing sa langit, niyakap niya. Yung kanyang kuya ganun din. At ang bawat tao na kagalit niya sa loob ng samahan niya dito sa loob ng simbahan, niyakap niya, pinatawad niya. Sabi niya ngayon sabi niya ngayon sinabi,
Kung sino man ang nakarinig nito, kung sino man ang nanood na ito, pwede ba? Pakisabi na lang dahil hindi ko kaya sabihin sa lahat. Kaya kayo, nabigyan ng pagkakataon, masabi yan, ipagkalat yung lahat yan. Take note, hindi makakapunta sa langit. Dahil baspit, sa pinto ang makipot, ang mayroong kapirasong sama ng loob. Amen.